Hi everyone, Dexter here. Tonight I'm going to show you how to download the Office 365 which I mentioned from the last video which I uploaded na you have bundled Office 365 on your judiciary account na bigay ng Supreme Court. So yung may domain na at judiciary.gov.ph. So yung Office 365 na yun, if you're going to buy that from the Microsoft, it would cost you 4,900. So, na pwede nyo namang install sa 5 computers. So, dito wala na kayong babayaran. So, free na yun dahil nabigyan kayo ng account ng Supreme Court. So, how are you going to install that in your PC? So, this is the tutorial. Okay? The first action, going to launch the web browser. So, kung may Chrome or Mozilla, just press it. Then, type in the address bar yung www.office.com. So yung Microsoft Office. So kung meron ng naka-define yung sa akin, so gawin ko lang enter para pareho tayo ng lalabas. Ito, kiklik nyo tong sign in. Magsa-sign in kayo. Kaso naka-save yung personal account ko dyan. So magsa-sign in ako sa ng different account. Use ko yung aking judiciary account. ilagan.sc at judiciary.gov.ph. So, judiciary, make sure tama yung spelling. Okay, enter. Sign in. Then, mag-ano kayo ng password yan. Sa akin, nakasave na kasi. So, enter nyo lang yung password. Pag enter nyo yung password, enter nyo para makakonect kayo sa Office. Then, makikita nyo dito sa upper right portion, yung Install Office button. So, gagawin nyo, you're going to hit the button. So, may dalawang option dyan kung anong install nyo. Yung taas, yung lahat ng Office 365 bundles. Yung baba, pwede kayong pumili kung anong lang gusto nyo install. So, mas maganda itong Office 365. Just click it. Lalabas tong ads na to. So, you can close this. Tapos, nasa download folder, titingnan nyo, kailangan ma-download yon yung file. So, pag na-download na to, click nyo lang yung, double-click nyo yan para mag-install. So, hintayin nyo lang na ma-install yung Office. So, pag na-install yung Office, magkakaroon na ng ganito yung side nyo. Yung side ng web browser nyo. So, pag may na-install na yon, so meron na siyang Outlook. Yan, yung Word, Excel, PowerPoint, yung Outlook. So, ito yung OneDrive. So, OneDrive, you can use the OneDrive dahil may free kayong 1 terabyte. So, pwede kayo mag-save dyan. Yan yung sinasabing sa cloud. Wala sa computer nyo dyan yung isa-save. So, kahit saan kayo pumunta, ma-access nyo if you save your files there in OneDrive, Microsoft OneDrive. So, itong notes, yung OneNote, bago yan sa Microsoft, yan yung parang sa cellphone natin, may note na sinusulatan natin, parang journal, diary. So, ang Microsoft may ganun din. Ito yung SharePoint. Ito yung pwede nyo i-save yung files din sa internet. Pwede nyo kayo mag-collaboration ng Office mate nyo. So, pwede kayo mag-edit ng isang document, sabay-sabay sa isang document. So, yun yung sa SharePoint. Itong Teams, yan, meron din kasama siyang Microsoft Teams. So, pag may ganyan na kayo, yung Microsoft Teams, pag enter nyo ganyan, so, isa-sign in nyo yung account nyo para yung judiciary account. So, meron na ako, sign in na ako dito. So, ilalabas na yung account. Ilalabas. So, ito yung Microsoft Teams ko. So, makikita nyo dito. Yan, yung lahat ng Financial Audit Team Region 1 to 12 yan. Ako yung gumawa kasi nito. So, kung anong region kayo, yun lang ang makikita nyo. Financial Audit Team Region 1 or Region 2 to 12. So, ito, kapag may ganito, naka-bold siya, yung mga naka-bold, ibig sabihin may bagong messages yan. So, kailangan yung i-check yun, kung ano yung messages yan. So, yan, may mga message,
Kung pwede po ba, pakipost ng email ng padala ng cash disbursement register. Salamat po. So, yung mga ganyang message. Okay? So, yun. Kapag na-download na yung ito, tapos na, so, i-click nyo lang yan, set up, para ma-install to. Yung Office. So, you can use the web browser instead of installing the separate Microsoft Teams account para mas mabilis sa computer yon. So, kung every time na i-close nyo yung web browser, dapat i-save nyo na as bookmark itong loob ng Microsoft. So, paano i-save to? Click nyo yung star. So, add bookmark ng Microsoft Office Home. So, yan. Kasi pag, halimbawa, nag-shutdown na kayong computer, tapos na yan. Gusto nyo i-open ulit yung mga Microsoft account nyo, yung Microsoft Teams, saka yung Outlook. Yung sa email, so click nyo yung web browser. Then, itong star na nasa favorites siya. Click nyo yung Microsoft na in-add natin. Hanapin natin yung Microsoft Home. O nasa uli yung saan. Marami akong favorites dito. So, click yung Microsoft Home. Automatic dadalhin na kayo dito. So, ang function nito, para mas mabilis, para sa inyo sa Microsoft Teams, tsaka sa Outlook. Kasi itong Outlook, pag tinilik nyo yan, sa sign in lang nyo yung judiciary account nyo dyan. So, pag na-sign in nyo ng judiciary account, so, ganyan, may makikita nyo na yung mga messages, email doon sa personal account nyo. Okay? Mas madaling gamitin to kaysa gumamit kayo ng separate ng Outlook. Pag itong Outlook kasi, pag mabagal yung computer nyo, mabagal yung loading. Mas mabilis kung nasa web browser yung gagamitin nyo sa Outlook or Teams. Pero kung bago yung computer nyo, mataas yung specs, mataas yung RAM, mas magandang gamitin yung separate app ng Outlook or ng Teams. So, ganun lang kasimple ang pag-download ng Office 365. You have to sign in lang yung inyong individual work account. Okay? Yung may at judiciary.gov.ph. Okay? So, bye for now. And if you want to see yun sa videos na i-upload ko, yung mga next videos, yung about legal fees, so you may consider subscribing to this channel. So, mas maganda na yung mga discussions video tutorial dito, so para maging uniform na yung assessment computation natin sa legal risk. Okay, good. Bye for now nga. Keep safe everyone.